Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, minamahal naming mga kaibigan. Kumusta po kayo? Ito po ang inyong lingkod, Pastor Julio Amurao, at samahan po niyo kami sa isang muling pagtalakay sa salita ng Panginoong Diyos. Atin pong sama-samang saliksikin, pag-aralan ang kabutihan ng Panginoon. Mapalad po tayo sapagkat ngayong oras na ito, muli po nating makakasama sa ating pagtalakay si Pastor Conejos. Pastor Conejos, bumati po kayo. Mga minamahal po naming manunood, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa palatuntunan ito. Magandang araw po sa inyo at magandang araw din po sa iyo, Pastor Julio. Sama-sama po tayo sa loob ng isang oras sa ating programa, Let God Be God. Pastor, sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos, merong isang, kumbaga parang napaka-controversial na issue. At ito yung madalas na pinagtatalunan at maski pa sa kasaysayan, alam natin, yung tungkol sa divinity and humanity of Jesus Christ. Yung tungkol sa kadyusan at pagkatao ng ating Panginoong Hesus. Ano nga ba ang tinuturo ng Biblia tungkol sa kalagayan ng ating Panginoon? Siya ba'y Diyos? Siya ba'y tao? Ito ang paksa na ating tatalakayin ngayon. At dahilan sa ito'y talagang napakagandang paksa, kailangan natin ng gabay ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli, nais po naming hilingin ang inyong patnubay sa aming gagawing pag-aaral pagtalakay tungkol sa tunay na kalagayan ng aming Panginoong Hesus. Alam po namin ito'y napakamahalaga upang lubos naming maunawaan ang inyong plano ng kaligtasan at ng kanyang pagtubo sa sangkatauhan. Patnubayan niyo kaming sama-sama sa aming pag-aaral na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pastor, sa ating kapanahunan ngayon at alam natin na maging sa kasaysayan, matagal nang pinagtatalakayan at pinagdidibatihan, minsan may nag-aaway pa nga sa tungkol sa kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Siya ba ay Diyos? Siya ba ay tao? Ano ang masasabi mo tungkol sa isyung ito? Actually, Pastor July, ang paksa ay hindi kontrobersyal. Ang kontrobersyal lang dito yung pag-unawa ng mga tao. Okay, so yung pag-unawa ng tao. Pero yung paksa, malinaw yung turo ng Biblia sa kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Ang hindi lang malinaw, yung kaisipan ng mga tao na nagbabasa ng Biblia. So, kung ang pag-uusapan nga yung sinasabi ng Diyos sa kanyang banal na kasulatan, ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng ating Panginoon, Diyos o tao? Sa sinasabi sa Biblia, malinaw yan kung babasahin natin yung kabuuhan, yung buong turo ng Biblia. Hindi lang yung yung mga separated na mga passages. Yung buong turo talaga, yung whole teachings of the Bible na nagtuturo ng ating Panginoong Hesus ay totoong Diyos. 100% God at saka siya din ay 100% na totoong tao. So yan ang tinuturo Yun ng banal ang na kasulatan. tinuturo ng banal na kasulatan. Jesus Christ is 100% God. God, 100% human. Siya ay mayroong dalawang nature, isang persona. Siya mayroong dalawang kalagayan, Isang persona. isang persona. Isang personalidad. So, two nature, one person. Ang iba kasi, si Nestorius, tinatawag niya, dalawang persona, dalawa ding nature. Pero ang tinuturo sa Biblia, isa lang na persona, dalawang kalagayan. Yung binabanggit mong Nestorius, siya ay isa sa mga theologian dun sa kasaysayan. Sa kasaysayan, sa kontrobersiya, sa tinatawag na Christological controversy. So, Nestorius, ang kanyang tinuro ay dalawang kalagayan, dalawang persona. Dalawang personalidad. Kasi ang inayawan niya doon, yung proposal na si Mary ay ina ng Panginoon. Yun ang tinututulan niya. Yun tinututulan niya yung si Mary ay Theotokos, bearer of God. Okay. Sabi niya, hindi Theotokos, Christotokos. Ibig sabihin, bearer of Christ, not bearer of God. So gusto niyang ihiwalay yung personalidad na divinity at saka yung personalidad na humanity.
So, nagpapakita yan sa kasaysayan na maski pa noong una ay talagang gusto nilang himay-himayin at Oo. maunawaan ang tunay na kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, kung titingnan natin ang Biblia, ano ang tinuturo talaga ng Panginoon? Ano ang mga maaari nating basahin na magpapakita talaga dun sa inyong binanggit kanina na siya merong kalagayang Diyos 100% Oo. at siya merong kalagayang tao 100%. Tanging na yung kanya munang kalagayan na Na Diyos. Diyos. Kaya nga sa New Testament, kasi although doon sa Lumang Tipan, Mhm. makita na natin yung mayroon ng prophecy about the coming of Jesus Christ na darating ang ating Panginoong Hesus. Ano po Pero, yung particular mga prophecy, for example, Tulad ng sa Micah, doon sa Isaiah, Isaiah? okay, yung particular na prophecy yan, a virgin will conceive, Mhm. okay, and he will have a son, at saka ang pangalanan na Emmanuel. Aha. Ang ibig sabihin, God is with us. Naalala ko yung narinig ko sa isang theologian, sabi nila, ang unang prophecy about Jesus Christ sa Bible, Genesis chapter 3, 3, verse 15. 15. Tinatawag yan na proto-evangelion. Okay. Ang unang magandang balita. The first evangelion, the first gospel. The first gospel, the first good news. Good news. Pwedeng tingnan natin sa banal na Pwedeng tingnan kasulatan. natin yan kasi maganda yon. Saglit nating tingnan. Ito yung maganda kasi tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi dito, Genesis Kapitulo 3, versikulo 15, at papag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Kaya yon ang makita natin doon yung pag-prophesy sa ating Panginoong Hesus doon sa salita na seed. Seed, binhi. Binhi sa Tagalog, yung seed. So, siya ang binhi sa babae. Siya ang binhi ng babae. Binhi ng Na- babae, dudurog sa ulo ng serpente. Ng ahas. Okay, yung ahas naman ang siyang nakatukso Sa sako. kay Adan at kay Eva. Mm. Pero itong binhi ng babae namang ito, susugatan Kay- ang sakong Oo. ng binhi. Or I should say, yung ahas Sa- ay susugatan ng sakong. Sakong ng mga yung mga tao na natukso sa kasalanan. So that's it. Pero ang ipinahayag doon na that kind of situation will not continue forever. There is an end. Aha. Because the seed will crush, Dudurugin. dudurugin. Okay. So may katapusan yon. So, ito ang kauna-unahang Kauna-unahang, propesiya or hula Oh. sa Biblia tungkol sa Panginoong Hesus, ang kanyang pagkakataong tao. At mula noon, hinihintay na yon. Kaya nang nabuntis si Eva, ang una niyang anak si Cain, Mhm. sa Hebrew, Cain, ay ang kahulugan doon, I have gotten a man from the Lord. Akala ni Eva, yun na ang binhi. Yun na yung pinangako. Yun na ang binhi. Okay. Ano pa ang maaari nating mabasa sa banal na kasulatan na nagpapatunay nga ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus? Kaya simulan natin doon, Pastor July, na isa sa katangian ng Diyos ay He is eternal. Wala siyang pinagmulan. He has no beginning. Di ba? Isa yan sa tinatawag na attributes sa Diyos. Eternal. Eternal. Omnipotent, omnipresence, at saka omniscience, immutable, immortal, eternal. Eternal. Na ngayon, ang una nating talakayin itong si Jesus Christ eternal ba? Kasi ang nagiging issue sa yung Christological controversy Aha. sa 3rd at saka 4th century, yung si Jesus Christ may pinagmulan. Yun ang binanggit ko nga na doon sa Alexandria, Aha. pinangunahan ng presbyter na si Arius, Aha. umikot sila sa mga lansangan ng Alexandria. Sumisigaw na there was a time that he was not. Yun lang ang sinisigaw.
There was a time that he was that not. he was not. Merong panahon na hindi siya Hindi siya nag-exist. nag-exist. Okay. Yun ang sinisigaw. Ganon sila ka-passionate sa panahon na yon. Kaya ang sabi ng mga Aryans, Jesus Christ was made, linikha. Aha. Kaya tingnan natin kung yung kaisipan na yon, ayon ba yan sa tinuturo ng Biblia. Mhm. Ang unang talata na tingnan natin, itong Gospel of John. Okay, ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Okay. 1, versikulo 1. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Okay. Sa pasimula, siya ang berbo. Nais kong hindi ako masyadong nakaunawa sa grammatical structure sa Tagalog. Pero ang verb kasi na ginagamit dito, kasi in the beginning was the Word, and the Word was with God. Mhm. Ang point dito is about eternity. Yung beginning dito is about eternity. Kahit na mayroong ipalagay natin yung eternity ay pumasok sa isipan, nagsimula. Pero ang emphasis, He was. Mhm. Ibig sabihin, andoon na siya. So, ang point ni John dito, hindi yung beginning sa creation. Kundi yung eternity na kung mayroon mang pagsimula, yung ating kaalaman dito, before that, doon na nandiyan na nag-exist ng ating Panginoong Hesus. And He was with the Father, kasama ng Ama. Mhm. At saka ang birbo, sinabi siya ay Diyos. Mhm. Ang puntong ito ay binabanggit dito sa versikulo 2. Ito rin nang pasimulay sumasa Diyos. Oo. So, ibig sabihin, ang eternal existence ng ating Panginoong Hesus ito ay klarong-klaro. Ganon din ang sinabi sa Hebreo 1:7. Hebreo. At sinabi niya tungkol sa mga anghel, yung ginagawang mga anghel niya ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. So malinaw, hindi ba? Yung luklukan, ano ba yung ano yan? Hindi ko na malalim na pagkatagalog yan. Mahirap ko nang maunawaan eh. Aha. Pero ang naunawaan ko diyan na yung mga hangin, ang iba pa na nilikha, sila ay may panimula, hindi ba? Mhm. Pero yung anak, yung luklukan niya ay magpakailanman. Mhm. So, walang Pinagmulan. pinagmulan. Ibig sabihin, siya ay eternal. Mula sa walang hanggan. Mula Actually, yung sa walang eternal, hanggan. minsan itinatranslate yan sa Tagalog, Pastor, na mula sa walang hanggan. Hanggang sa walang. Hanggang sa walang hanggan. Kaya hindi natin ma-define yung eternity. Kasi paano natin i-define ang eternity? Quantity of time ba? Yeah, ha? Or quality of time ba? Hindi natin alam. Pero ang alam lang natin na yun ay walang katapusan. Yung time natin dito may panimula at may katapusan. Yung programa natin nagsimula sa oras na ito, matapos pagdating sa oras na kailangan na nating matapos. Pero yung time ng Panginoon, yung pag-exist niya, Mhm. from without beginning and then to without Ending. also. Without ending. Mhm. So, meron pa po bang ibang mga, kasi naalaala ko na kung ang pag-uusapan nga ay tungkol dito sa ating Panginoong Hesus, sa bagong tipan, napakarami ng mga pagkabanggit na ang Panginoong Hesus ay Diyos. Oo. Hindi lamang dito sa aklat ng Hebreo. Nagkagulo lang doon sa kaisipan nila, Pastor July, na sinabi nila, kung si Kristo ay Diyos, bakit ipinanganak? Aha. Kasi ang kaisipan nila na noong nagkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, na pangalawang persona diyan sa kadiyusan, akala niya yun ang panimula ng ating Panginoong Hesus. Mhm. Pero ang katotohanan sa mga tinalakay natin dito na mga talata, ng pagkatawang tao niyan, hindi yan ang beginning.
Nag-exist na siya from eternity. At yun ang punto sa Kapitulo 1 ng Juan. Mhm. Okay? Yun ang punto dyan. Yun ang konteksto dyan. Kasi si Juan, sinimulan niya ang kaniyang ibanghilyo sa pagpakilala na si Kristo ay nagmula sa walang pinagmulan. Hindi ba? Yeah, yeah, yeah. Okay? Maliwanag yan sa Oh, 1 hanggang 3. Hanggang 3. Si Mateo, pinamulan niya, nagsimula si Mateo sa kaniyang ibanghilyo na tinukoy talaga niya na si Kristo ay ipanganak sa linya sa ano ba yun, yung lineage Ni ni Abraham. David, Ni Abraham saka at naka ni David. Ni David. Oo. Naunawa natin yan kasi Oo. si Mateo, kanyang sinulat ang Ebanghelyo na ang kanyang nasa isip ay ang mga Hudyo. Oo. So, ang kanyang point of reference, si Abraham at saka si David, para patunayan na ang Panginoong Hesus ay siya na talaga Isang ang ipinangako. Oo, ipinangako. Pero dito pala kay Juan, yung eternal existence, doon din nagsimula. ito ang kanyang gustong Tapos, idiin. in-inject niya na itong eternal God na anak, na kasama ang Ama, verse 14, o sa talata 14, nagiging tao, nagkatawang tao. Okay, basahin ko nga po, Pastor, yung binanggit niyong talata para maging maliwanag sa ating mga tagapanood. Juan 1, 14. versikulo 14. Babasahin ko. Ang sabi ganito, "At nagkatao ang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhati ang gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan." Nagkatao ang tao ang Nagkatawang berbo. tao. Pero sa simula, siya ay walang katawang tao. Kasi siya ay Diyos na nag-exist sa eternity. Mhm. Sa one, nagiging tao. Pero ang punto dito, kung tingnan mo ng buong konteksto, hindi yung paano naging tao ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi, yung Diyos ay nagiging tao. So, hindi tinalakay ni John yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus dito. Ang tinalakay niya, yung Diyos na eternal, nagiging kasama natin kasi nagiging tao. Yun ang paksa. Yung pagkakatao ang tao. O pagkakatawang tao. Okay. Hindi yung paano nagiging nagkaroon ng katawang tao. Ano po naman ang kaugnayan nito sa talatang 18? Ang sabi po dito, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Oo. Ang bugtong na anak na nasa hinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Yung salitang bugtong Yung bugtong. bugtong na anak. Kaya yung salita na bugtong na anak, hindi yan appropriate sa konteksto na translation. Kasi ang ibig sabihin dyan, na walang ibang nakapagpakilala ng Ama sa atin. Kundi yung berbo na kasama ng Ama sa eternidad. Mhm. Yun ang ibig sabihin dyan. Pero nais kong tingnan yung ano ba talaga ang merits, ano ba talaga ang timbang yung translation na common na makita natin sa ating mga Biblia ngayon na bugtong na anak, hindi ba? Bugtong na anak. Sa English, only begotten Son. son. Only begotten son. Kasi ang salita yan na sinalin na only begotten son, Pastor July, yung salita sa Grego na monogenes or monogenes. Pwedeng monogenes or monogenes. Mhm. Yun ay compound na salita na Grego. Monos, ang ibig sabihin single, one, One, unique. unique. So, monos is single, one, or unique. Yun ang tinatawag natin na dictionary or etymological meaning. Oh, yun ang etymological meaning. Yung genus, yung genus, galing sa substantive verbal. Mahirap itagalog yung verbal. Oh. Verbal substantive na genus. Genus. Na ang ibig din sabihin ay race, kind, species. Hindi ba mayroong napakaraming species ng mga hayop? Mhm. So yung genus, pwede yung isalin na race, Race, yung Rasa. at saka kind, kind, uri. uri, at saka species. Ganun yun? din, uri din. Uri din yun, hindi ba? Mga uri. Iba-iba lang sa ano. Kaya, ang common na translation sa English, sa monogenes or monogenes is only unique
only one of its kind, or only unique one, or unique. Yun ang literal na translations. Pero, dahil pinag-aralan nila na yung genus related din sa verb na ginumay. Ginomay. Yung ginumay naman na verb, ang ibig sabihin to be born, To be born. or be born, beget, be made, Ipanganak. become, ipanganak. Kaya, sa dictionary meaning, sa etymological meaning, may rason din sila na i-translate yan na only begotten. Aha. Sa katwiran, na yung genus related din sa ginumay. Mhm. Hindi lang doon sa verbal substantive na genus. So sa makatwid, merong bearing, meron talagang katwiran din na Mayroong i-translate. na i-translate na only Kasi, begotten. According to dictionary meaning, Dictionary meaning. study of the word, Oh. pwede rin ganun. Pero hindi yon ang batayan. Ang arbiter talaga kung paano natin unawain ang salita, diyan ay yung kwento. Yung Tanging-tangi na nga konteksto. yung sa 1.18. Oo, yung 1.18. Hindi yung dictionary meaning. Kasi kung batayan natin yung dictionary meaning, mayroong pagkakataon sa New Testament na ginamit ang salita na monogenes Aha. na tinatawag natin na hindi ang paggamit ay walang kaugnayan sa ating Panginoong Hesus. Aha, hindi lamang doon. Oh, tulad ng yung anak ni Jairus, yung daughter ni Jairus, Aha. tinatawag his only daughter. His only daughter. Okay? Mayroon ding pagkagamit sa monogenes na tinatawag na only kind. Mayroon ding tinatawag na ang monogenes tinatawag ginagamit na modifier sa salita na liver, yung atay. Oho, sa atay. Ibig sabihin, ang atay, only unique na organ. Aha. Unique na organ. Na ngayon, punta tayo doon sa Christological usage sa monogenes. Okay. Yung paggamit na may kaugnayan kay Kristo. Sa 18, sa paggamit na may kaugnayan kay Kristo, ang una na ibig sabihin sa monogenes doon, ibig sabihin, ayon sa teksto mismo, Aha. walang nakakita sa Ama. Walang Di ba? nakakita sa Ama. Paano natin nalaman na ang katangian ng Ama? Isa lang ang nagpahayag dyan, ang ating Ang Panginoong ating Hesus. Panginoong Isus. So, Jesus Christ is the only unique, the only one Mhm. revealer of the Father. So, sa aspetong yon, yung monogenes, siya lamang ang tanging isa Na nakapagpahayag na sa nakakita at karapat dapat magpahayag sa Ama. Ama. Oo. So, Christological yan. Christological. Pangalawa, ibig sabihin, He is also divine. Yun ang yung pangalawa. Ang pangatlo na naugnay doon na yung monogenes doon nangangahulugan na He is the only Savior. Siya lang ang bukod tanging manunubos o tagapagligtas. So, ito'y merong kaugnayan doon sa isang bahagi ng kasulatan na walang ibang pangalan Oo. na maaaring ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ng Panginoong Isus. The So, only Savior. The only Savior. Sa Juan mismo, sabi niya, I am the way. Di ba? Okay, okay. Ako ang Daan, daan, ang katotohanan, ang katotohanan, at ang buhay. ang buhay. So, may kaugnayan yon. Kaya mahalaga yung tingnan natin kung ano bang nasa isip ni Juan nang isinulat niya. Mhm. Hindi kung ano yung isip natin, paano natin unawain. Mhm. Ngayon, ang tanong, bakit nagkaroon, lumabas itong translation na only begotten? Magandang tanong yan. Magandang Itong punto translation na only begotten, sa original wala ito. Kasi itong translation na only begotten, nagmula ito sa Latin version ng Biblia. Yung Latin, Galing sa Latin. galing sa Latin. Pero yung original na Latin, yung una na Latin, Aha. ang ginamit na word dito is unikos. yan. Unikos. Ibig sabihin, unique. Unique. Okay? Unique. Unikos. Pero ang nangyari, sa ang Latin na translation ni Jerome, nabago yon yung translation ni Jerome. Kasi hindi na ginamit ni Jerome yung unikos sa old na Latin. Mhm. Ang ginamit niya, yung salita na unigenitos. Na anong ibig sabihin ng Ang ibig sabihin ng unigenitos, only begotten. only begotten? So, from unikos, kaya mayroon tayong salita ngayon na uniko iho. Aha. Hindi ba? Nag-iisang anak. Nag-iisang uniko. Okay, pero unique sana yon. Nag-iisang anak na lalaki. Pero ang ginawa ni Jerome, ginawa niya ang unigenitos.
bakit ginawa ni Jerome na unigenitos? Dahil sa panahon na yon, mayroong pagtatalo Magtatalo na naman. sa mga Arian O, at sa kontrobersiya. mga Trinitarians, Ah. mayroong controversy. Ngayon, ang proposal sa mga Arians, ang Panginoong Isus ay linikha. Jesus Christ is made. Ang mga Trinitarians, siya ay Panginoon, hindi siya linikha. He is bigatin. So yun ang katwiran na, He is bigatin. So ang nasa kaisipan ng mga Trinitarians, panalo kami dito. Aha. Kasi ang sabi sa mga Arians, He is made. Pero ang sabi namin, He is bigatin. Aha. Only to find out na ngayon, yung He is bigatin, ginamit din sa mga Arians to prove na si Kristo ay hindi talaga kahalintulad sa Ama Aha. na Diyos kasi He is bigatin. Na ang ibig sabihin, parang ipinanganak. Ipinanganak. Kaya balik tayo talaga doon sa original na translation na o tama na pagkasali na only unique one. Yung only bigatin, hindi appropriate talaga. So ano kung ating tingnan nga, ang maliwanag na kahulugan sang-ayon sa konteksto ni Juan. Hindi yung kapanganakan. Kanina, may nabanggit ka na, mayroong magandang termino tayong binanggit kanina na the only one of his kind. Monogenes. Monogenes. Yun Monogenes. sana ang dapat At yun talaga ang takbo ng kaisipan ni Juan. ni Juan nung kanyang pasimulan ang pagbanggit sa ating Panginoon. Nang pasimula ay siya ang berbo. Oo. At ang berbo ay sumasad at ang berbo ay Diyos. Kasi wala sila account si Juan, hindi nagtalakay sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Yeah, tama. Ang tinalakay niya, yung eternal existence of Jesus Christ at saka yung eternal na anak ay nagiging tao. Paano nagiging tao? Ang kapanganakan doon yan kay Mateo at saka kay Lucas. Wala dito sa kay John. So ito po ay dito sa Ebanghelyo. Meron pa bang ibang mga bahagi ng kasulatan na nagpapatutuo at nagsasabi ng tungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesus? May dyan, marami pa na mga talata na nagsasabi dyan sa kalagayan ng ating Panginoong Hesus bilang divine. Divine. Bilang unique. Tulad ng sa John mismo dyan sa 17:5. 5 ba yun kung hindi ako nagkamali? Na yung pagiging kasama ng ating Panginoong Hesus sa Ama doon sa eternidad. Okay? Ito'y sa Ebanghelyo at ang binanggit nga ni Juan ay maliwanag. Pero what about the other Bible authors? Yung iba namang mga manunod ng Biblia, meron bang iba pang mga patutuo ang banal na kasulatan tangi ng Halimbawa, tingnan natin dyan kung ano pang ibang sinabi dyan sa eternal existence. Kapitulo 1, Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon, ngayon at nang nakaraan at darating at makapangyarihan sa lahat. Okay. So siya doon. Pero dyan pa rin ang author dyan. Si John pa rin. Pero naghanap si pa Juan. ng iba. Punta tayo kay Pablo, yung sa Timoteo doon. Yung there is only one who is immortal. Yung 6:16. At saka yung sa 1 Timothy, yun pa rin 3:16. Magkaparehas yun. Malaki yung walang kontrobersya, hindi na kailangang pagtatalunan, pagdibatihan. Malaki ang misteryo sa ating pananampalataya o sa ating patutuo tungkol sa ating Panginoong Hesus. At walang pagtatalo. Oo. Dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman. Pinapaging banal sa Espiritu. Nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa. Sinampalatayanan sa sanglibutan. Tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Ang Panginoon ito. Oo, ang Panginoong Hesus. Hesus yan. So, malinaw, hindi ba? Mhm. Na nadayaan, ipinahayag sa laman. At saka ipinangaral. Dakila ang hiwaga Dakila. ng kabanalan. At saka, mayroon ding mga personal confession si Jesus Christ tungkol sa kaniyang sarili mismo. Yung makita natin sa Juan, yung paggamit niya na sa wala pa si Abraham, andoon na ako. Ito ba yung binabanggit, Pastor, na merong
mayroong mga titles, mayroong mga titulo, mga tinatawag na pagtawag na ginagamit sa Panginoong Diyos, pero ito ay ini-apply sa ating Panginoong Hesus. Yeah. Ibig sabihin, yung mga katangian na ginagamit na ilarawan yung Ama sa lumang tipan, pagdating dito sa bagong tipan, ay ginagamit sa ating Panginoong Hesus. So, mga title yon. Ang isang doon pa rin sa aklat ni Juan. Juan Kapitulo 8, versikulo 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga." Sila nga'y nagsidampot ng mga bato upang ihagi sa kanya, dapat nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Yung 58 ang sabi, sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga." Kaya nga, nagulat yung mga Hudyo. Sabi niya, wala ka pa ngang 40 taon? At saka ang tagal nang namatay yung aming yung aming ninuno na si Abraham. Wala ka pang 50 ang sabi nila. Wala limang po. Ngayon, sabihin mo na wala pa yung ninuno namin, andoon ka na. Saan ba yung pagkabanggit sa lumang tipan nung ako nga? Yung ako nga, yun ang pakilala ng Diyos doon kay Moses, yung tinawag si Moses para gawing leader, para makalabas yung mga tauhan ng yung bansa ng Panginoon na andoon sa Ehipto sa panahon na yon. Ang binabanggit po ba ninyo, Pastor, yung nasa Kapitulo ng Exodus? Oo, Kapitulo 3. Okay, tingnan po natin ang pagkagamit dito ng salitang ako nga. Exodus, Kapitulo 3, at ang talata po ay 14. At sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako, yaong ako nga." At kanyang sinabi, "Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga." At sinabi pa ng Diyos kay Moises, "Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalaala sa lahat ng mga lahi." Okay? So, maganda yung pagkasabi, di ba? Sabi doon ng Panginoong ng Panginoon sa kay Moses, "Ako nga." Kasi nagtanong si Moses, pupunta ako doon sa Ehipto. Magtanong sila, sinong nagpadala sa iyo dito? Sinong nagsugo sa iyo? Sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanila, "Ako nga." Ngayon, kinwalify, in-explain ng Panginoon kung sino yung ako nga. Sabi niya, "Ako nga, nagpakilala na ako nga, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at saka ni Jacob." Saka kilala yon sa mga tao na yon kung sino yon si Abraham, sino yon si Isaac, at sino yon si Jacob. Kasi yung nandoon sa Ehipto, mga mga anak yon ni Jacob, yung 12 tribes. Kaya sinabi niya, itong title, itong nagpakilala na ako nga, I am that I am, ako yung Panginoon ng inyong mga ninuno. So doon yan. Na ngayon, in-apply na ni Jesus Christ. Hindi ibig sabihin na sinabi ni Jesus Christ na ang ama dati, ngayon ay anak na. Hindi ibig sabihin na talagang inako niya na yung kapangyarihan, yung attributes ng Panginoon na tumawag kay Moses, akin yun niya attributes yun. Title ko ninyon. Maaari po ba nating sabihin na, nung sabihin ng Panginoong Jesus, bago si Abraham ay ako nga, and then ating binanggit doon sa aklat ng Exodus, ako ay si ako nga. Yung Diyos na yun na napakita at nakipag-usap kay Moises doon sa pagkakataong yun, siya yung Panginoong Hesus bago nakatao ang tao. Andoon siya. Nandun siya. Kasi nag-exist sila na Trinity. Okay. So andoon siya. Nandoon siya. Nandoon siya. Kahit na doon sa paglalang,
sa Genesis 1, andoon siya. Andoon siya. Kaya ang paniwala natin, sa paglalang, aktibo yung Ama, ang Anak, at saka yung Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu. Ngayon, kakaunti ng ating oras, pero ating tingnan naman, ano naman ang mga bahagi ng kasulatan na siyempre para buo ang ating pagkaalap at pagtalakay, atin na ngayong nakita at nabasa sa banal na kasulatan ang kalagayan, yung pagiging Diyos ng ating ano naman yung kanyang kalagayan bilang tao? Kanina nabanggit natin yung ipinahayag sa laman. Saka nabanggit din natin yung ang berbo ay nagiging tao. Pero tingnan natin kung paano ba talaga ang kalagayan niya bilang tao. Siya ba ay parang tao lang pero hindi talaga kahalintulad sa atin? May sinasabi diyan sa Hebreo 2:14. 14 at saka sa 17. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayunding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol, yung mga may paghahari sa kamatayan sa makatudbaga ay ang dyablo. Ang sabi sa unang bahagi, dahil sa ang mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo, siya na may gayunding nakabahagi sa mga ito. Ibig sabihin na siya ay mayroon ding dugo at laman kagaya sa atin. Kaya ang term dyan sa Grego, Pastor July, yung tinawag na homoiousios. Like Homoiousios. homoiousios, hindi homoousios. Hindi homoousios. Kasi yung homoousios, ibig sabihin same substance. Pero yung homoiousios, like substance. Like substance. Pareho. Magkahalintulad. Hindi talaga iisang substance. Yung Panginoong Hesus at saka ang Ama, homoousios. Pero tayo at saka si Jesus Christ, homoiousios. Yun ang Yun ang kaibahan. Ayuta lang. Yung sa, Ayuta. yung Ayuta. sa English, ay lang ang diferensya. Pero yun din ang debate doon sa Arian controversy. Kasi sabi nila, ang ating Panginoong Hesus, hindi talaga kahalintulad sa Ama. Hindi siya same substance. Kasi doon sa Council of Nicaea, iprinuklamar na the Father and the Son is homoousios. Pero sabi sa mga Arians, hindi. Homoiousios. Like substance. Pero ang malinaw dito, yung ginamit dyan is homoiousios. Ibig sabihin, magkahalintulad talaga yung substansya natin. Ang katotohanan dyan, nang ipinanganak siya, doon siya sa sinapupunan ni Maria, 9 na buwan. 9 na buwan. At siya din ay lumaki kagaya natin. Hindi ba? Hindi siya na paglabas, nagiging tulad ng mga alamat na ganap ng tao. Ganap na tao. Hindi. Ganap ang pagkataong malaki. At, yung sa sinasabi sa Lucas, siya ay lumaki. He increased in what? Wisdom, stature, ibig sabihin niya katawan, sa ang kanyang pangangatawan. At saka in favor of God and man. Nagbibigay ng lugod sa tao ng at lugod sa Diyos. sa tao sa Diyos. Mayroon pa dyan na patunay dyan sa Hebreo na siya ay talagang 100% na tao. Hindi kagaya ng view ng mga Docetism. Kasi Ano naman yung mga Docetism, Pastor? Yung Docetism, ibig sabihin anong paniniwala nila? Ang paniniwala nila, hindi talaga tao, parang phantom lang. Kung tingnan mo, parang tao, pero kung hipuin mo, hindi tao. Kasi sa kanila, ang nasa isipan nila, yung kaisipan ng mga Grigo, na yung espiritu ay hindi pwedeng magkaroon ng carnal na laman. Kasi ang espiritu ay matuwid, ang laman ay evil. So yung antithesis sa matter at saka sa spirit. So, kaya sabi nila, nang pumarito ang ating Panginoong Hesus, tingnan mo parang tao, hipuin mo, hindi talaga pero tao. hindi. Docetism yan. Docetism ang tawag. Pero ang eksperyensya ng ating Panginoong Hesus, tao talaga siya. Real, tunay na tao siya. Nagutom. Kaya nga yung ibang mga tao sabi nila, hindi yan Diyos. Kasi kung Diyos, bakit nagutom? Napagod. Kaya nakatulog nga doon sa bangka eh. Kaya yung record talagang ipinakita na siya ay tunay na tao. Hebreo 4, versikulo 15, sapagkat tayo'y walang isang dakilang serdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan,
kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. So natukso siya gaya natin. Tinuksong gaya natin. Tinuksong gaya natin. Pero hindi siya natukso. Hindi natukso. Tinuksong gaya natin. Pero hindi siya nagkakamit ng kasalanan. Mhm. So kung hindi siya nagiging tao, walang kabuluhan ng pagtukso na yan. Kung hindi tunay na tao. Hindi tunay na tao. Kaya 100% talaga siya na tao. Dagdag yan, kailangan na siya ay magiging 100% na tao. Kasi ang purpose niya ng pumarito siya para tayo ay iligtas. Mhm. Para tayo ay tubusin. At ang katubusan na yon, yung kamatayan niya doon sa cross. Mhm. Ang God ay immortal. Hindi niya maaring i-lead down ang kaniyang buhay parang katubusan sa atin kung hindi siya nagkatawang tao. Pero nang nagkatawang tao siya, hindi ibig sabihin na nabawasan yung kaniyang pagka-Diyos, Mhm. yung kaniyang divinity. Nanatili pa rin yun. Mhm. So, ang ibig sabihin nito, mahalaga yung kanyang pagkatao sapagkat yun ang talagang magbibigay puwang upang siya'y mamatay. Oo. Kasi kung wala yun, paano siya makapunta doon? Ngayong may mga talata nga na ang Diyos ay Espiritu. Bukod doon sa kanyang kamatayan, ano pa ba ang maaring maging implikasyon ng pagiging tao ng ating Panginoong Hesus? Maging konkreto siya na ihimplo natin. Kasi sabi niya, nang dito pa siya sa mundo, sabi niya, wala akong ginawa na hindi kagustuhan ng aking ama. Mhm. Yun ay talagang ipinakita niya yung ihimplo. Hindi yung ihimplo na tutupad tayo katulad ng pagtupad sa ating Panginoong Hesus, hindi natin yan kaya. Aha. Pero yung dependence on the Father, kaya natin yan. Yun ang ipinakita niya. Kaya sinabi niya, lahat na aking ginawa, ito ay kaloob ng aking ama. Yun sana din dapat. Mhm. Kung hindi siya tao, 100%, paano siya maging totoong ihimplo po natin? Aha. Hindi. Kaya napakahalaga yung pagiging tunay na tao ng ating Panginoong Hesus. Meron bang implikasyon? Anong kahalagahan no yung ating Panginoong Hesus ay yung kanyang pagiging tao? Yung kanyang kamatayan sa krus, yung pagiging siya ang pinakahain o handog. May implikasyon ba yun doon? Talagang malaki ang implikasyon kasi ang iligtas ay tao. So parang karapat-dapat siya na mailigtas. Mayroon kang view na yung hindi inassume ng Panginoong Hesus, hindi yan niya iniligtas. Mhm. Kaya kailangan talaga yun na magiging 100% siya na tao. Mhm. Kaya yun ang misteryo. Yun ang magandang ibanghilyo na ang Panginoon ay nagkaroon ng lamang tao. Mhm. Para sa misyon na yan, na magkaroon tayo ng kaligtasan. Obedience niya. Ang nangyari lang na malungkot, nang nagiging tao ang ating Panginoong Hesus, akala ng iba hindi siya Diyos. Yun na nga ang nagiging Yun ang patuloy na issue ngayon. Merong mga tao na nag-iisip, binabasa ang Biblia na sabi dito ay siya ay tao. Mm. And then kanilang ipinagmamatuwid na siya ay tao. Mm. Pero meron namang bahagi ng banal na kasulatan na nagsasabi, atin ang binasa at ating napatunayan ngayon, na siya mayroong kalagayang Diyos. Sa madaling sabi, sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Panginoon sa kanyang banal na kasulatan, ang ating Panginoong Hesus ay may kalagayang Diyos. Tanggapin natin yun. Oh. At ang ating Panginoong Hesus, meron siyang kalagayang tao. Tanggapin natin yun. So ang kalagayan kasi ng Panginoon Hesus nga, may kalagayang Diyos at may kalagayang tao. Kaya unique. Yun na nga yung sinasabing Monogenes. the only one, Of its kind. the only one. Walang iba sa buong universo. Mhm. Kahit na doon sa Trinity, siya lang ang nagkaroon ng katawang tao. Mhm. The only unique one. Dapat tayong matuwa dyan. Hindi natin dapat na i-depreciate yung kalagayan ng Panginoon. Mhm. Nang nagiging tao ang Panginoon, matuwa tayo. Good news yan. Nakakalungkot kung sabihin natin na yun ay tao lang, hindi Diyos. Mayroon niyang implikasyon, paano tayo maligtas? Mhm. Na hindi naman makaligtas ang tao kung hindi siya Diyos. Sa Biblia,
isa lang ang tagapagligtas, Diyos. Napakaganda nung kaisipang monogenes. Ang ating Panginoong Hesus nag-iisa sa kanyang uri. Meron siyang kalagayang Diyos at merong kalagayang tao sang-ayon sa banal na kasulatan. At ang lahat ng ito ay upang matupad ang pangako ng Diyos. Na ang pangakong ito'y walang iba, kundi ang pagliligtas sa sangkatauhan. Ang Diyos ay napakita, ang Diyos ay nahayag, ang Diyos ay nagpakilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At ang lahat ay ginawa ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang pamumuhay, naging sakdal sa pagsunod, upang siya ay maging sakdal na handog, katubusan para sa sangkatauhan. Ang ating Panginoong Hesus ay may kalagayang Diyos at may kalagayang tao, at ito'y nangyari upang tubusin ang taong makasalanan, magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pastor, ang inyo pong panghuling salita bago tayo manalangin. Kaya ang panghuli kong salita dyan, Pastor July, ito lang masasabi ko. Ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus ay para bang masabi natin na bukod tangi. At yun ang pinahayag ng Biblia. Tanggapin natin yun, dapat tayong matuwa, pero mag-ingat tayo. Na i-maintain natin na ang ating Panginoong Hesus ay 100% God, 100% na tao, pero huwag nating sabihin na 100% kagaya din siya natin. Kasi doon magkaroon ng magkahigwa. Kasi kung 100% kagaya din siya natin, nangangailangan din siya ng tagapagligtas. Siya'y hindi nagkasala. Hindi nagkasala. Siya ang ating Kaya tagapagligtas. unique talaga siya. Okay, tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat na kami ay naliwanagan tungkol sa tunay na kalagayan ng aming Panginoong Hesus. Diyos na nagkatawang tao at sa kanyang kalagayan Diyos at tao, at ito'y upang kanyang may sakatuparan lamang ang pagtubos at ang pagliligtas sa sangkatauhan. O Panginoon, Ikaw na nga po ang maging tunay na Diyos ng aming buhay upang kung magkaganon, maganap namin ang inyong kalooban at kami ay makapagbigay sa inyo ng kaluwalhatian. Salamat po na kami inyong sinamahan sa oras na ito. Pagpalain po ninyo ang aming tagapakinig. Kayo ang patuloy na sumakanila sa araw-araw ng kanilang buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Marami pong salamat mga kaibigan.